Let's now check the situation of OFWs in the Middle East. We're joined by David Sanchez, Middle East Officer of Bagong Alyansa Makabayan. Magandang umaga po sa inyo, sir. This is Angela Andiago ng News and Views. Can you hear us okay? Hello, magandang umaga po, Ma'am Angela at Sir Jaco. Opo, thanks for joining us again. Hingi lang po kami ng update sa inyo ng current situation po ng ating Filipino workers dyan po sa Middle East dahil nga po dito sa nangyayaring conflict. Sa ngayon po ay same pa rin po yung situation. Naging new normal na sa amin yung mga alerts sa cellphone, yung mga siren. Then sa Israel talaga, yun talaga medyo intensify. Madalas na talagang nasa mga bomb shelter yung mga kababayan nating OFWs. And ang mas nakakatakot ngayon ay medyo nararamdaman na namin yung slowdown sa economy. So yung pinangangambahan namin in the future na magkaroon ng effect ito sa pagtanggal ng mga workers sa mga sa mga trabaho nila. David, meron na bang... sorry. Right? Go ahead. Yes po. Go ahead, yes, David. Go ahead. Kasi ngayon po, maraming mga bansa na nakaasa sa tourism like Bahrain, Israel, and UAE. Yung talaga, ramdam mo yung pag-unti ng mga turista at maraming mga Pilipino in hotel industry, food and beverages yung either nawawala ng trabaho or binabawasan yung salary nila. So based, David, sa pag-uusap mo sa mga kababayan natin, mga OFW, may mga nabalitaan ka na ba na yung mga ibang businesses ay humihina na talaga based on what you said at nag-start na mag-lay off ng mga trabahador? Yes po, sir. Sa hotel, dahil nga sarado yung mga airports or limited pa yung flights ng mga incoming na mga turista, talagang may mga nawalan na ng trabaho, meron ng 50% yung salary nila. Tapos marami mga workers sa cleaning companies, kung dati ay sumasahod sila ng regular sa nakalagay sa kontrata, ngayon naka-base na lang yung salary nila sa pasok ng mga clients. Sir, I remember the last time we talked to you, you asked the government for a clearer information dissemination doon sa mga kababayan natin na gusto magpa-repatriate. Until now po ba, ganun pa rin po ba ang inyong concern? And what are the other concerns that gusto niyo pong maiparating sa ating gobyerno? Regarding sa repatriation, talagang tingin naman namin ay may mga kababayan talagang nag-a-avail. Pero sabi ko nga, 2 million yung mga Pilipino dito sa Middle East. Pero as of today, parang mga 1,700 pa lang yung nagpapa-repatriate, no? So malaking part talaga nung unang mga linggo, yung mga turista, yung mga na-stranded dito, at saka yung mga dati nang gustong umuwi. Yung iba, merong mga OFWs, tapos yung ilang mga kasamang pamilya nila. Ang mas concern namin ngayon, paano yung magiging ayuda ng ating government sa mga mawawalan ng trabaho. Kasi, ayun na nga, kasi marami rin talaga sa mga kababayan natin, kahit gusto naming umuwi, ay medyo nagdodoble kaming, nagdodoble yung isip namin kasi kahit na mabigyan kami ng cash assistance, baka it's not enough to support our family in the future. David, that's what I wanted to ask, no? Kasi yung the ayuda, while makakatulong, I understand it's not enough. Pero you said kanina, yung mga ibang kababayan natin, yung sweldo nila hindi na nakabase sa kontrata, but rather kung ano yung mga kliyente or income na pumapasok sa business. Paano yan pag talagang walang pumapasok? Saan kumukuha ng pera ang mga kababayan natin? Most of the time, talagang magagalaw yung savings nila or yung pera na dapat na ipapadala nila sa ating mga kababayan ay hindi nila maipapadala. It is enough para mabuhay lang dito. So, yun din yung parang call namin sa Philippine government to ask the host country kasi bawal kasi sa kontrata yun eh. Ibig sabihin, it's not the problem of the workers na magkaroon ng ganitong situation kasi may kontrata dapat na sinusunod. At alam naman namin na yung mga companies
in these times of crisis talaga meron naman silang mga insurance na sana ay hindi dapat unang kinukuha yung mga pera sa mga workers nila. Yeah. Sir David, I remember you mentioning kanina no, na parang nasasanay na po kayo dun sa nangyayari po dyan, yung mga alarms na everyday po na pinapaalala po sa inyo. I was wondering if you could give us a clearer picture po of how a day goes by po ngayon dyan. For example, dito sa golf, talagang yung mga alarm sa cellphone, siguro on average 1 to 2 times a day. Hindi, pag minsan naman kasi hindi mo maririnig lalong-lalo na kung nasa loob ka ng bahay mo. So parang wala namang restriction sa mobility mo. Example, naabutan ka sa labas. So it is your choice na kung pupunta ka ng indoor or kung magpupunta ka sa mga indoor. Pero may mga ilang companies na talaga nagre-require. Alam mo, yung may mga company na talagang pinapapunta nila sa mga basement yung mga workers nila. Pero mas talagang intensify yung situation sa Israel saka sa southern part ng Lebanon. Dyan po yun. Ganun yung new normal namin. Opo. Dyan po ba sa inyo pong inyong organisasyon, sa inyo pong samahan, ilan po ba ngayon sa inyo ang humihiling na ma-repatriate? Sa ngayon talagang parang ang nakukuha namin data ay maliit na porsyento pa. Mas marami din sa gusto magpa-repatriate ay yung mga dati ng may problema. Example, kung ikaw ay walang papel or undocumented, may legal case ka. So sila talaga yung gusto magpa-repatriate or halimbawa, yung mga hanggang ngayon walang trabaho na undocumented. Sila yung marami na nakakausap namin. Merong ilan na nagkakaroon ng mental fatigue. Na nagkakaroon ng mental health problem. So, nag-a-ask sila ng repatriation. Paano po yung sir, nabanggit nyo kanina, marami po ngayon nakikita po ninyo na nawawalan po ng trabaho. No? It's either babawasan yung sweldo, pero yung iba, na natatanggal po sila sa trabaho po nila. Saan po sila tumitigil ngayon? Saan po sila nakatira? So, right now, dahil mag-iisang buwan na ito, so ang magiging future na problema nila ay pambayad nila sa mga upa nila. Totoo. Lalong-lalo na kung hindi sinasagot ng employer yung accommodation nila. So, ito na yung inaasahan namin na dagsa ng mga Pilipino kagaya ng COVID na mag-a-ask ng shelters from our government. So, malamang iba dyan mag-a-ask ng shelter or makikitira sa mga kabayan dito. Pero syempre, dahil lahat kami ay nasa crisis, baka hindi namin kakayanin na matulungan sila ng mas mahabang panahon. Sir, very quickly na lang po before we let you go, how would you assess po itong government response po base po sa inyong obserbasyon dito po sa ating mga kababayan na nasa gitna po ngayon ng conflict dyan sa Middle East? Right now, ang kailangan pa ng ating Philippine government ay mag-step up pa. So, madali yung sabi nga namin, yung repatriation Alam mo, sinasalubong ng MWO, ng embassy, pero yun lang ba yung trabaho nila, yung sumalubong? Ang kailangan talaga ng ating government ay magkaroon talaga ng long-term solution dito sa problema, lalong-lalo na yung Middle East na laging war-stricken area. Right. Kasi kapag humupa ito, maraming mga kababayan natin na magpaparepatriate, pero ilang panahon, babalik ulit yan sa mga bansa dito sa Middle East para maghanap ng trabaho. Ang kailangan sana talaga ay yung genuine na solution doon sa pangmatagalan na nakabubuhay na salary saka enough na trabaho sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, David Sanchez, Middle East Officer of Bagong Alyansang Makabayan.